Magandang araw mga kapasigenyo at mga kaibigan sa buong Pilipinas. Ngayon, isang espesyal na episode ang hatid natin sa inyo. Mga ilang minuto na kwento, pagsusuri at tawanan tungkol sa isang leader na hinintay natin, si Mayor Vico Soto. Sino ang hindi nakakakilala sa batang alkalde na nagbigay ng bagong mukha ng Pasig? Pero teka, bago tayo magmalaki, tanungin ko muna kayo. Kurap ba si Vico? O come on, alam nyo na ang sagot dyan. Pero sasagutin natin yan mamaya ng mas malalim. Kaya't samahan nyo ako sa isang deep dive sa giting ng Pasig Caucus, sa liderato ni Vico, at sa masayang pagsalubong ng mga Pasigenyo sa kanya. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Kung bago ka rito, pindutin na ang subscribe button. I-like ang video at i-comment ang giting ng Pasig para malaman natin na nandiyan ka. Kung iisipin natin, parang pelikula ang kwento ni Vico. Isang batang lalaki, anak ng showbiz royalty, si Vic Soto ang bossing, pero sa halip na maging komedyante o action star, pinili niyang maging public servant. Ano ba yan, Vico? Hindi ka na lang nag-eat bulaga. Pero seryoso ha, ang pagpasok ni Vico sa politika noong 2016 bilang konsihal ay hindi biro. Pasig noon, isang lungsod na may potensyal pero nadungisan ng patronage politics at korupsyon. Noong 2019, nanalo si Vico bilang alkalde laban sa isang political dynasty. Isang 31 years old na underdog laban sa makapangyarihang makinarya, parang David versus Goliath. Pero sa halip na bato, ang sandata ni Vico ay transparency at governance reforms. Sa kanyang unang termino, binago niya ang sistema mula sa palakasan patungo sa pantay-pantay. Pero teka, hindi naman si Vico ay perpekto. Ang tanong, paano niya napapangasiwaan ang isang lungsod na sanay sa lumang politika? Ang sagot, HR reforms. Ayon kay Vico, nagsimula na siya sa loob ng City Hall, binago ang kultura ng burokrasya, pero hindi ito naging madali. May mga empleyadong nagmalaki, may mga lumaban, pero si Vico kalmado pero matigas. Parang sinabi niya, kung ayaw niyo ng reforma, mag-Gcash na lang kayo ng pamasahe pa uwi. At alam niyo ba, noong 2024, naging viral si Vico sa TikTok dahil sa telepono niya. No? Mga kababayan, sa panahon ng iPhone 16, si Mayor ay may Nokia pa yata. Pero sa totoo, ito ang charm ni Vico, simple, approachable at hindi epal. Ngayon, pag-usapan natin ang giting ng Pasig Caucus. Ano ba to? Isang political party, isang movement, o isang fan club ni Vico? Sa totoo lang, ang giting ng Pasig ay isang koalisyon ng mga leader at residente na naniniwala sa good governance. Ito ang sagisag ng bagong Pasig, isang lungsod na hindi nakasentro sa mukha ng alkalde, kundi sa pera at gawa ng mga Pasigenyo. Ang caucus na ito ay sumikat lalo na noong 2024 nang ipakita ni Vico ang kanyang ika-6 na State of the City address. Sa kanyang talumpati, sinabi niya, gusto natin na hindi tayo lagi nakatingin sa mga taong nasa pwesto. Mga kababayan, ito ang tunay na anti-epal. Hindi niya gustong maging superhero ng Pasig. Gusto niyang kami, ang mga Pasigenyo, ang maging bida. Isang araw, may isang lola sa Pasig na nag-viral sa social media. Bakit? Sinabi niya sa isang vlog, si Vico ay ang apo ko sa puso. Pero sa likod ng mga ganitong kwento, may mas malalim na dahilan kung bakit masaya ang Pasigenyo. Halimbawa, noong 2020, sa gitna ng pandemya, tiniyak ni Vico na makakatanggap ng buong sahod ang mga job order employees kahit no work, no pay ang sistema. Pero hindi lahat ay puro papuri. May mga kritiko si Vico. Halimbawa, ang isyong itinapon ng dating alkalde na si Bobby Eusebio noong 2021 na kesyo walang Christmas spirit sa Pasig. Ang sagot ng mga Pasigenyo, mga receipts. Nagpost sila ng mga larawan ng mga proyekto ng LGU mula sa libreng wifi hanggang sa bagong health centers. Moral lesson, huwag kang magmalaki kung hindi mo kayang i-back up. Ngayon, pag-usapan natin ang mga hamon ni Vico. Dahil mga kaibigan, kahit gaano kagaling ang isang leader, hindi siya makakaligtas sa dirty politics. Noong 2024, naharap si Vico sa mga protesta tungkol sa bagong City Hall. Pero teka, nang imbestigahan, lumabas ang mga nagprotesta ay mula sa Quezon City. Ano ito? Field trip ng mga kalaban? At hindi lang yan, noong October 2024, naghain si Vico ng petisyon sa COMELEC para i-disqualify ang kanyang kalaban, si Sara Rowena Descaya.
dahil sa umunoy koneksyon nito sa isang joint venture company. Ito ang Vico na matigas. Hindi siya natatakot na tawagin ang mali kahit pa magkaroon ng backlash. Pero dito natin tanungin, tama ba ang ginawa ni Vico? Ang paghahain ng disqualification ay isang legal na hakbang. Pero may mga nagsasabi na ito'y masyadong agresibo. Sa kabilang banda, kung hindi niya ito gagawin, baka masabi ng iba na mahina siya. Ang politika talaga, parang chess, kailangan mong mag-isip ng 5 hakbang ng maaga o checkmate ka na. At alam niyo ba, may isang punto na kinakailangan ni Vico na mag-quarantine noong 2021 dahil sa COVID-19. Pero kahit nasa bahay lang siya, nag-trend pa rin siya sa social media. Parang sinabi naman Pasigenyo, kahit nakapadyama si Mayor, gwapo pa rin. Ngayon, tingnan natin ang hinintay natin, ang vision ni Vico para sa Pasig. Noong 2025, muling tumakbo si Vico para sa kanyang ikatlong termino. No? Pero ang tanong, ano pa ang kailangan ng Pasig? Ang sagot ni Vico, sustainability, inclusivity, at transparency. Halimbawa, ipinagmalaki ni Vico ang lokal na sablay para sa mga graduates ng Pasig, gawa ng mga Pasigenyo mismo, no? Ito ang klase ng liderato na hindi nagbibigay ng trabaho, kundi nagbibigay din ng pagkakakilanlan. At noong 2025, binigyan niya ng babala ang publiko laban sa mga land grabbing syndicates. Si Vico parang superhero na may 2 muka, kalmado sa harap pero matapang sa laban. Ang tunay na giting ng Pasig ay hindi lang kay Vico, na sa mga Pasigenyo rin ito. Sa kanyang pamumuno, natuto mga residente na maging aktibo, magtanong at magmalaki sa kanilang lungsod. Ito ang demokrasya sa aksyon, hindi lang boto, kundi pakikilahok. At ngayon, ang pinaka-exciting na bahagi, ano ang hinintay natin kay Vico? Noong March 2025, pinakilala siya ng kanyang tatay, si Vic Soto, bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Mga kababayan, totoo ba ito o joke time lang ni Bossing? Pero seryoso ang pangalan ni Vico ay laging lumilitaw sa pambansang politika. May mga nagsasabing siya ang sagot sa korupsyon sa gobyerno. Pero teka, gusto ba talaga ni Vico ang Malacanang o mas gusto niyang ayusin muna ang Pasig? Sa tingin ko, kung tatakbo si Vico, ang campaign slogan niya ay walang epal, Pasig muna. Ang buzz tungkol kay Vico bilang Pangulo ay parehong pag-asa at pressure. Sa isang banda, siya ang simbolo ng bagong politika. Sa kabilang banda, ang pambansang entablado ay mas magulo kaysa sa Pasig. Kaya ang tanong, handa ba tayo sa naiangat si Vico o dapat ba nating hayaan siya tapusin ang kanyang misyon sa Pasig? Mga Kapasigenyo, 2 oras ay mga ilang minuto na nating kwento ang giting ni Vico Soto at ng ating lungsod. Mula sa kanyang laban sa korupsyon hanggang sa kanyang pangarap para sa Pasig, isang bagay ang malinaw. Si Vico ay hindi lang alkalde, siya ay inspirasyon. Pero ang tunay na giting na sa atin yan, sa bawat Pasigenyo na naniniwala sa pagbabago. Kaya itong hamon ko sa inyo, maging aktibo sa inyong komunidad. Magtanong at suportahan ang mga leader na tunay na naglilingkod. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe ang channel natin. I-comment ang giting ng Pasig sa baba at sabihin nyo rin kung ano ang susunod nating pag-uusapan. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod at ito ang kwento ng giting ng Pasig. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay!